Okay. So another vlog na naman for today. So in today's video ay papunta kami ni Bella sa Haro Plaza. Maaga kaming gumising at medyo masama ang panahon pero tinuloy pa rin namin ang lakad namin. So medyo malayo to sa bahay namin, mga nasa 10 kilometro mula sa Liganes. At kaya ito ang lugar na napili ko kasi maganda tong lugar na to at historical pa siya. Simula nang pumasok ang buwan ng Hunyo ay lagi na lang umuulan dito sa amin. Actually, yung ibang lugar pa nga dito sa Pilipinas ay binabaha na pero dito sa Iloilo okay pa naman. So ito yung destination namin, ang Haro Plaza. Napakaluma na ng plaza na to kasi panahon pa to ng mga Espanyol eh. Dito rin kami nagsisimba at pinapasyal namin si Bella mula nang lumipat kami sa Liganes. Narating lang namin ang lugar na to mula sa Liganes sa loob ng 20 minuto kasi di pa naman traffic. At ito yung bumungad sa amin pagdating namin sa plaza, mga taon na nagzuzumba. Kasi malawak ang plaza na to kaya iba't ibang activities ay pwedeng gawin dito. At nung madaan na namin yung mga nagzuzumba ay akala ko gustong mag-join ni Bella pero nung makita ko na ganito ang kanilang dance moves ay never mind. Bata pa si Bella para gawin to. At kita nyo naman yung mga nagzuzumba, medyo chubby sila pero ito ang patunay na kahit medyo chubby tayo, pag palagi tayo nag-exercise ay pwede pa rin tayong maging healthy. Basta ang sekreto lang dyan ay ikaldag mo lang. So naglakad-lakad ulit kami ni Bella at pinuntahan namin itong sikat na landmark talaga dito sa Haro Plaza. Ito ang Haro Belfry. At katapat lang niyan ay ang Haro Church. At dito kami laging nagsisimba tuwing linggo. At itong Belfry nila ay napakaluma na kasi itinayo daw ito noong 1744 at nasira daw ito noong July 13, 1787 dahil sa isang lindol. At paano ko yan nalaman? Well, nasa Belfry mismo. Ito At mga ilang hakbang lang mula sa Belfry ay makikita mo itong monumento ni Graciano Lopez Haina. Isa ito sa mga bayani natin at ka-Berkstone ni Rizal nung nandun pa sila sa Espanya para itayo ang La Solidaridad. Yan ang organisasyon na itinayo ng mga mayayamang Pilipino na nag-aaral sa Europa para itrato tayo ng patas ng mga Espanyol. At meron ding isang bayani dito sa Iloilo na ang pangalan ay Patrocinio Gamboa na impluwensyahan din to ni Rizal sa mga sinulat niya. Kaya nag-alsa sila laban sa mga Espanyol at lumaban din sila nung sinakop tayo ng mga Amerikano. At di lang nung panahon ng mga Espanyol at Amerikano may malaking kontribusyon ang mga Ilonggo, kundi nung panahon ng mga Hapon din. Kasi marami ding lumaban dito sa mga Hapon sa Panay Island, kaya mabilis itong nabawi ng mga Amerikano. Kaya may itinayo ditong bantayog bilang parangal sa mga taong nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Char lang, ang lalim nun ah. At dahil mga ilang linggo na rin kaming hindi nakapagsimba dito sa simbahan, ay napagdesisyon na namin ni Bella na pumasok dito kasi nagkataon na may misa din nung pagdating namin. At pagpasok namin sa simbahan ay ito ang unang pinuntahan namin. Ito ang rebulto ni Mama Mary na nasa harap mismo ng simbahan pero nasa second floor. Nung mag-field trip kami dito noon, ang sabi ng tour guide ay ang rebultong ito ay nakita daw ng mga mangingisda at nung panahon na yon ay maliit pa daw siya. At habang lumilipas yung mga taon ay dahan-dahan daw siyang lumaki. Pagkatapos dito kay Mama Mary ay bumaba kami at pumasok kami sa simbahan kasi parang patapos na yung misa. At another trivia na naman na nasa wall mismo ng simbahan, so itinayo daw ito noong 1874 sa utos ni KGG Mariano Cuartero. Ano ba yung KGG? Kagalang-galang or kapisanan ng mga gwapo sa Gimaras? Paki-comment na lang kung anong ibig sabihin yan. At ito yung interior ng simbahan, napaka-European talaga. Baroque na Baroque yung design. Kung nagtataka kayo kung ano yung Baroque, i-research nyo lang sa Google so that you will know what I mean. Buti na lang nung pumasok kami ay nakahabol pa kami sa misa pero malapit na talaga siyang magtapos. So ito yung interior ng simbahan, parang nasa Vatican ka talaga, parang kang pumasok sa Sistine Chapel. Pero maliit siya na version. Kahit nga yung mga painting nila sa ceiling ay hindi basta-basta, pang Renaissance talaga. Kung ano yung Renaissance painting, well, i-research nyo lang sa Google para malaman nyo kung ano yung ibig kong sabihin. At ang simbahan na to ay hindi lang simbahan, kundi libingan din ng mga prominenteng pare na nagsilbi dito sa mahabang panahon. At ito yung mga libingan nila, nakalocate ito sa left side ng altar ng simbahan. Buti na lang talaga nung ikalawang digmaang pandaigdig ay hindi binomba ang Iloilo kaya maraming mga heritage sites dito ang na-preserve pa rin.
At di lang mga heritage sites, may mga businesses din dito na mahigit 100 taon na pero andito pa rin. Tulad nitong Harrow Bakery, natayo ito noong 1896. So mga mahigit 100 taon na. At meron ding cafe museum dito na itinayo noong 1927. So kita nyo naman, intact pa rin. At ito naman ang lumang munisipyo ng Haro na akala mo'y simbahan at natayo din ito noong panahon ng mga Amerikano. Kaya kung gusto mo ng blast from the past, so maglakad-lakad ka lang dito sa plaza at marami kang makikita. At yan muna ang vlog namin for today. Salamat sa panonood guys. Marami pa tayong i-upload sa channel natin. So stay tuned at sa susunod ulit.